Shoutout muna tayo sa dalawa nating kababayan. Unahin ko si Richard Maravillas. Ingat sa pagmumotor kabayan at salamat sa suporta. At kaya na si Erwin Galicia. Siya nga ay pumasa sa exam at may approval na at waiting na lang ng employer. Congrats sa iyo kabayan at malaki na ang chance mong makapagtrabaho dito sa South Korea. At kailangan lang ay pasensya sa paghihintay. Comment sa isang video ko na bakit daw sa loob ng 7 years ko dito sa South Korea, bakit daw hindi ko naisipan na umalis dito o magpa-release. Yun ang tanong niya sa akin. At nagandahan ako dun sa comment niya kaya naisipan kong gawa ng video. At ito yung dahilan dyan. Kaya hindi ako umalis dito sa company ng amo ko. Unang-una, siyempre masaya ako dito sa company at hindi na ako naghahanap ng mas malaking sweldo. At siyempre, kumbaga kontento na ako dito sa company na to. Wala na akong hahanapin pa. Kahit ang sweldo dito ay hindi naman katulad sa iba na talagang umaabot ng mga 100,000 plus ang sweldo kada buwan, hindi na ako naghahanap ng ganun. Number one dyan, yung mababait yung mga Koreano, dalawa lang kaming Pinoy, at yung amo ko mabait din. Siyempre, number one sa lahat, magaan ang trabaho. At hindi bugbog yung katawan ko. At hindi na ako talaga, para sa akin, hindi na ako naghahanap ng yung sobra-sobra pa. Totoo naman, talaga namang kahit bihira lang yung overtime namin dito, para sa akin, malaki na talaga yung sinisweldo ko dito. At yun na hindi ko na kayang kitain sa Pilipinas. Na rin ito kasi hindi naman talaga pare-parehong sitwasyon ng mga factory worker dito sa South Korea. Lalo na dito sa amin, iba talaga sitwasyon dito kaysa doon sa ibang company. At iba-iba talaga yung dahilan. Kaya umaalis yung nagpaparelease sa isang company, ang isang EPS worker. Yung mga dahilan dyan, number one dyan, yung hindi kinakaya ang trabaho, mabigat, nakaka-apekto sa kalusugan, nakakasama sa kalusugan. At isa pa dyan ay yung hindi kasundo, yung mga Pinoy na kasama sa trabaho, yung masasama ang ugali, mayroong Koreano na masama din ang ugali. Kaya yan pa yung isang dahilan kaya nagpaparelease. Tapos ito pa, minsan yung iba talaga sa sweldo talaga nagkakatalo. Yung iba kasi, mas gusto nila ng mas mataas na sweldo. Gusto nila yung laging may overtime. Tapong dahilan, kaya yung iba ay naghahanap ng company na laging may overtime dahil ang gusto nila ay isang kontrata lang. Palagay natin 4 years and 10 months, ang gusto nila ay yun lang talaga. Pag natapos nila yung 4 years and 10 months at malaki yung kinita nila dahil ang napuntahan nilang company ay puro overtime, ang ibig sabihin lang nun, ang gusto nila ay hindi na sila babalik. Kaya ganon yung gusto ng iba. Kaya naghahanap ng puro overtime. Tapos ito, ikwento ko na rin sa inyo kasi nung bagong dating ako dito sa South Korea, bali may nauna sa aking Pinoy, bali 2 weeks, 2 weeks, 2 weeks siyang nauna sa akin dito. Dumating siya dito ay June, mga June 15, tapos dumating naman ako dito ay July, first week ng July. May nauna siya sa akin ng 2 or 3 weeks. At yun nga, napansin niya kasi ex-Korea na siya eh. Pangalawang punta niya dito, ex-Korea siya. At parang hindi siya nakukontento dun sa sinisweldo namin dito. Pero magkaiba kami ng trabaho. Dito siya sa kabila, dun ako sa kabila. At nung malapit na nga siyang mag-isang taon, tapos nagkakwentuhan kami, sabi niya, parang ayaw na niya dito kasi bihira lang ang overtime. Kasi sabi niya sa akin, pag natapos yung kontrata niya, hindi na siya makakabalik. Kaya sabi niya, magpaparelease na siya. Ayun, nagpaalam siya sa boss namin kasi ang gusto talaga niya ay masulit na niya yung pagbalik niya dito. At dahil hindi na siya makakabalik, hindi na siya masisincere kasi ex-Korea siya.
Kaya sabi niya sa akin, gusto na niyang umalis dito kasi maghahanap siya ng company na puro overtime. Ayun, pinayagan naman siyang umalis. Tapos nung pag-alis niya dito, ang napuntahan naman niyang company ay wala rin halos sa overtime. Tapos nung nakauwi na ako, tapos nauna siyang mapinis contract sa akin, ang ginawa niya, nag-TNT. Hanggang ngayon, nandito pa sa South Korea, TNT siya ngayon. Isa pa dyan, yung mga boss, yung mga sadyang na hindi sinusunod kung ano yung nakalagay sa kontrata. Halimbawa na lang sa bahay, nakalagay sa kontrata mo ay libre ang bahay, tapos pinagbabayad ka. Ganun yung mga kalimitang senaryo. Tapos yung kinakaltasan ka ng tungkol sa Kokmin, yung isang benefits dito, may kaltas ka sa payslip, tapos hindi naman naguhulog. Laging delay ang sweldo, at kulang-kulang ang bayad sa overtime, ikaw ba, matutuwa ka ba ron? Kaya ganun talaga dito. May magandang company at may pangit na company. Kaya dun sa mga naghihintay ng employer, wag niyong iisipin na hindi porkit Korea maganda lahat. Habang naghihintay kayo ng employer, ipagdasal niyo na lang na sana ay maganda yung mapuntahan ninyong company dito. Halong swerte na din talaga dahil ang amo ko talaga ay hindi siya tumitingin kung ano yung height mo, kung ano yung timbang mo, kung mataba ka o payat, kung mataas ang score mo sa exam, hindi siya tumitingin sa ganun. Ang tinitingnan lang talaga niya ay picture. Saka hindi na siya tumitingin sa edad. At ako yung sa lahat ng na-hired niya na EPS worker dito sa company niya, ako yung pinakamatanda na naselect niya. 38 years old ako nung pinili ako ng amo ko. At doon nga sa hired EPS worker information sheet sample, iba talaga yung picture ko doon kasi medyo maputi yung picture ko. At noong sinundo na nga ako kasi hindi naman yung amo ko ang sumundo sa akin sa training center, yung tauhan lang din niya na Koreano. Pagdating sa company, dahil pagdating mo sa company, dadaling ka sa opisina. Doon ako sa opisina dinala agad at pinakilala ko dun sa amo ko. Tapos dun sa vice president ng kumpanya niya, tatlo sila. Tapos parang nagulat sa akin yung amo ko kasi ang tingin niya dun sa picture ko medyo maputi dun sa sample. Tapos sa personal, sobrang itim ko nun dahil bago ako makaalis nun, nagtatrabaho ko sa construction. Kaya parang nagulat siya. Parang napaganon siya, ito ba yung pinili ko? Ang isa sigurong dahilan kaya hindi na siya tumitingin sa kung ano yung isi-select niya, basta picture na lang, alam kasi niya na magang lang yung trabaho sa company niya at kayang-kaya kahit sino.